Sino po sa inyo yung naging watchman na? Watchman. Pag sinabi pong watchman, ay ito po yung siya yung may mga responsibility kung ano yung mangyayari doon sa kanyang binabantayan. Ang Panginoon Diyos po ay nagbigay ng metaphor dito sa Book of Ezekiel na si Ezekiel po ay tinawag niyang watchman. Ano? Dahil po noon ay nagkaroon po ng pagsakop ang Babylonia, sinakop po ng Babylonia ang Israel at ang mga marurunong po. Isa na rito si Ezekiel at ang mga military leaders, pati yung kanilang batang-batang king, ay kinuha. Isinama ni Haring Nebuchadnezzar doon sa second wave ng kanilang deportation. Kinuha po niya yung mga elite. At kabilang po dito si Ezekiel. Ngayon, dahil po doon sa nagkaroon po ng pagsuway, ang mga Israel matitigas ang ulo, ayaw makinig sa Panginoon Diyos, sila po ay lagi naghihimagsik sa Panginoon. That is the reason why dito po tinawag ng Panginoon si Ezekiel. At dito po makikita natin, makikita po natin yung structure of the text. Ang structure of the text po natin ay verse 16 to 17, the appointment of the watchman. Ito po yung verse 16 up to verse 17. Sabi po rito, And at the end of the seventh day, the word of the Lord came to me, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning. Dito po kung makikita natin, doon sa chapter 1, ay nagkaroon po ng vision. Nagkaroon ng vision si Ezekiel, nakita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, and then at the chapter 2 po, ay sinabi ng Panginoon na susuguin kita. At dito po sa chapter 3, sinabi ng Panginoon, na kailangang i-equip siya. Kainin mo yung libro. Kainin mo yung scroll. Namnamin mo. Kumain ka muna ng scroll na yan. Namnamin mo ang lasa at sa panlasa ni Ezekiel ay napakatamis na parang honey. Hindi-equip po siya ng Panginoon. Una, nakakita siya ng vision. Pangalawa, susuguin na kita. Pangatlo, in-equip. In-equip siya. Pinakain muna ng scroll. Magbasa ka ng scroll. And at the same thing sa atin, tayo po ay pinagdadigest, pinag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya dito sinabi ng Panginoon sa verse 17, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Kung kailan ako magkakaroon ng salita na ilalabas mo, ay sasabihin mo sa mga tao. Ano po? Dito, sa verse 18 to 21 po, 18 to 21, makikita po natin dito, ay God set forth the spiritual responsibilities of watchman. Isinet po ng Panginoon Diyos yung responsibility niya. Responsibility ng isang watchman, makikita po natin dito sa verse 17 o verse 18 to 21, If I say to you wicked, you shall surely die. Ito po sinabi ng Panginoon, you shall surely die. Ibig sabihin, pag sinabi, siguradong mamamatay ka. Sigurado po ito. Sabi ng Panginoon, if I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, in order to save his life, the wicked person shall die for his iniquity.
Dito po makikita natin yung responsibility ng isang watchman. Napakabigat po yung responsibility na ibinigay ng Panginoon Diyos sa isang watchman na kapag hindi mo na-warningan yung mga gumagawa ng masama, at sila ay siguradong mamamatay, pananagutan mo, Ezekiel, ang dugo nila sa akin. Napakabigat po yung ibinigay ng Panginoon Diyos na responsibility na kapag hindi mo pinaalalahanan ni Ezekiel, yung gumagawa ng masama, mamamatay silang sigurado. Ngayon, sabi po dito sa verse 19, if you warn the wicked and he does not turn from his wickedness or from his wicked way, he shall die for his iniquity, but you will have delivered your soul. Sabi po ng Panginoon, subalit kapag na-warningan natin, na-warningan mo kay Ezekiel, yung gumagawa ng masama, na ipahatid mo sa kanya at hindi siya nakinig, mamamatay nga siya pero ikaw ay wala ka ng pananagutan. Nakita niyo po yung bigat ng pananagutan ng isang watchman. Spiritual responsibility po ng watchman ay napakabigat. Sabi po rito, not only for the wicked, but also to the righteous person. Sabi po rito, sino yung mga righteous dito? At po kayo, walang nagtaas ng kamay. Ano po? Ngayon, sabi rito sa verse 20, again, if a righteous person turn from his righteousness and commit injustice, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because you have warned him, he shall die for his sin, and his righteous deed that he has done shall not be remembered. But his blood I will require at your hand. Sabi po ng Panginoon, yung daw gumagawa ng mabuti, kapag sila ay tumalikod sa paggawa ng mabuti, yung ginagawang mabuti ng mga taong ito ay hindi na maaalala. Hindi na po maaalala yung ginawang mabuti kasi sila ay tumalikod. Ito yung mga righteous person. Pero, ang sabi ng Panginoon, sabi dito, but his blood I will require at your hand. Ibig sabihin, kung hindi masabihan ni Ezekiel, yung mga gumagawa ng mabuti na huwag tumalikod sa paggawa ng mabuti, ay sisingilin din ng Panginoon sa kanyang mga kamay yung dugo ng tao ng mabuti. At ang isang mahirap pa, the righteousness that he did ay hindi na po maaalala. Ang bigat Iyon ang sabi ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon Diyos dito sa verse 21, but if you warn the righteous person not to sin, and he does not sin, he shall surely live, because he took the warning and you will have delivered your soul. Kung yung mga gumagawa ng mabuti, mga mabubuting tao, ay sumunod sa warning at hindi nagkasala, sila po ay mabubuhay. Lahat naman po tayo ay gusto mabuhay, Kasi, asar mabuhay, tingnan niyo nga mga pisngin niyo, siguro sagana kayo sa pagkain dito. Di ba? Pagka mga gumagawa kasi ng mabuti, parang maaliwalas ang mukha, Sabi dito, sa verse 22 po, up to 23,
ay nakita po rito yung glory of God. Ano? Nakita po yung glory of God dito. Sabi rito, "The hands of the Lord was upon me there, and he said to me, Arise, go out into the valley, and there I will speak with you." Sabi ng Panginoon. "So I arose and went into the valley, and behold, the glory of the Lord stood there, like the glory that I have seen by the Shivar Canal, and I fell on my face." Sabi po rito, ay nakita ni Ezekiel, yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, at siya po ay nagpatira pa. Kasi po, yun nga lang, dinidinig ng Panginoon Diyos yung prayer mo eh. Parang daman-dama mo yung presensya ng Panginoon. Hindi po ba? Nakita ni Ezekiel, nakita rito yung glory of God. Ito pong glory of God na ito ay ito yung ipinakita siya sa vision na napakaganda talaga. Nakakita siya ng cherubim doon na 4 na nagniningning. Nakita niya ng kaluwalhatian ng Diyos sa chapter 1. And then here also in chapter 3 ay nakita na naman niya yung kaluwalhatian ng Panginoon. Nakita. Kaya po siya ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoon. Tapos dito po, sabi dito sa verse 24 to 27, the Spirit of God and the boundaries of His watchman role. Dito po makikita natin from verse 24, verse 24, C. Sabi po rito, "Go shut yourself within your house." Inilimit ng Panginoon Diyos yung role ng kanyang watchman. Hindi po nakadetalye dito kung ano yung dahilan, pero mga scholar, mga Bible scholar po ay sinasabi na ito po ay nakikipag-devotion sa Panginoon, doon sa kanyang bahay. Sabi po rito, go shut yourself within your house. Ito po yung parang nilimitahan ng Panginoon Diyos yung papel ng kanyang watchman. Nakikipag-usap siya o sinilent siya ng Panginoon Diyos sa kanyang bahay. Ano po? At dito po sa verse 25, sabi dito, "And you, son of man, behold, cords will be placed upon you, and you shall be bound with them, so that you cannot go out among the people." Ito po si Ezekiel, bilang watchman, dahil ang Israelites po, the house of Israel, ay rebellious house, nilimit po ng Panginoon Diyos yung pakikipag-ugnayan ni Ezekiel. Kaya po siya ay sabi dito, "You shall be bound with them so that you cannot go out among the people." Talaga po siya ay naka-confine, nakatali, nasa bahay niya. Tapos sa verse 26, ang sabi po ng Panginoon ay yung kanyang dila ay, "And I will make your tongue cling to the roof of your mouth." Parang dumikit sa ngalangala. Ang hirap po parang limitado po yung pagsasalita ng kanyang watchman. Ano po? Maaaring magtanong kayo, why? If the Bible is silent, we must be silent. Hanggang doon lamang po yung sinabi ng Panginoon na ikinling niya o nakadikit sa ngalangalan ng Panginoon ng bibig niya yung kanyang dila. Bakit? Para po hindi niya unable to reprove them. Para hindi na niya mapagsabihan, nilimitahan. Matigas ang ulo mo. Matigas ang ulo nyo. Yung ginawa kong watchman ay wala kayong maririnig. Unable to reprove them. Ano po? Sabi dito, sa verse 27, nandito na po yung
Sabi po rito sa verse 27 ay, "But when I speak with you, I will open your mouth, and you shall say to them, Thus says the Lord God, he who will hear, let him hear. And he who will refuse to hear, let him refuse, for they are a rebellious house." Sabi po ng Panginoon, kung kailan ko gusto, ay ibubukas ko yung bibig. Ibubukas ko yung bibig, at kung ano, yung aking sasabihin ay sasabihin mo sa kanila. Limitado po pati yung pagsasalita niya, at ito pa yung mabigat. Ano? Sabi ng Panginoon, "Thus says the Lord God." Pag sinabi po ng "Thus says the Lord God," ito yung sinabi talaga ng Panginoon. Inatter ito ng Panginoon kay Ezekiel, sabi rito, "Thus says the Lord God, he who will hear, let him hear. And who will refuse to hear, let him refuse. For they are rebellious house." Dito po makikita natin dito sa ating main point, ano? God appointed Ezekiel as a watchman over the house of Israel. Si Ezekiel po ay inappointed ng Panginoon Diyos as a watchman over the house of Israel. Makikita natin yan sa verse 17, ginawa niya, inappoint niya. Ibig sabihin po, pag inappoint, may kapangyarihan. Inappoint. At ngayon, sabi po rito, sa verse 18, nandito na po yung responsibilities niya. Responsibilities. Ito na po yung responsibilities ni Ezekiel as watchman. Dito po makikita natin yung binigay na responsibilities ng Panginoon Diyos ay it is also applicable to all of us. Meron pong ikinote yung isang Bible scholar na sabi, kayo na mga watchman, na kayo yung kumukuha ng pagkain ninyo, binubuhay ninyo sa inyong pamilya, sa mga tupa, kumukuha kayo ng mga damit ninyo na ibinibihis ninyo, and yet, you fail. You fail to share the word of God. You fail your responsibilities to them. Kaya that is the reason why sila po ay mamamatay. Ganun katindi yung ibinigay na responsibility ng Panginoon kay Ezekiel. And at the same time, yung mga worker of the church, pastors, leaders, Bible study leader, darating kayo doon, magmimerienda, pakakainin kayo, and yet, you fail to warn them. Buti na lang, wala dito. Amen po ba? Meron po ba dito? No, wala. Ala siguro. Kasi po, linggo-linggo, ang dami nyo eh. Ibig sabihin, wala. But, for some, kailangan your responsibility, ang responsibility po natin, ay to share the word of God to the wicked in order to save their life. Kasi po, sabi ng Panginoon, they shall surely die. Pananagutan po yun, pananagutan natin, pananagutan ng mga lingkod ng Diyos. Kapag fail, kung hindi mo sinunod ng mabuti ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Kahit po nasaan kayo, wherever you are, at your work, nasa bahay kayo, nasa
kaibigan, you must share your responsibility to share the Word of God to the wicked so that in order to save their life, it is your responsibility. It is our responsibility. Ngayon, not only to the wicked, sabi ng Panginoon, doon din, i-share natin yung responsibility mo sa mga gumagawa sa mga mabubuting tao, not to turn away from their righteousness. Sabi po ng Panginoon, yung ginawa mong kabutihan, ginawa nating kabutihan, once na mag-fail yung nagsishare ng Word of God, yung ginawa ng mabuti, isipin mo, mababaliwala. Hindi siya maliligtas because of their good works. Panginoon Diyos lang makakalimutan eh. Di po ba? Ngayon, our responsibility is to warn them also. Kaya kung minsan, ang duties natin ay kailangan po na faithfully fulfill. Kaya kung kayo po ay may nakita o may nakakasama, huwag po tayong mananahimik lang. Share your responsibility with love. Huwag mong kagagalitan kagad. At hindi po ba, ang Panginoon Diyos man ay hindi kinagagalitan. Dinadaan niya sa parable. Hindi sinosopla. Sa kabayo ang hampas sa kalabaw, sa kabayo latay. Huwag mo ididirekta. Warn them. Share your responsibility to other. Ngayon, dito po, sabi rito sa pangalawa, God spiritually empower His watchman. Ang Panginoon Diyos po, sa verse 22, God's hand was upon Him. Ang kamay ng Panginoon Diyos, God's hand was upon His watchman. Ang Panginoon Diyos ay ini-empower ka, ini-empower yung mga nagsishare ng Word of God. Alam niyo po, itong Word of God na to, halos pinakabako ni Pastor Robert, isang buwan kong pinag-aral. Kaya bago ko isubmit kay Ma'am Sarah, pina-check ko muna sa bisyo. Pinag-aralan ko po kasi ay kakaiba yung kalidad nyo. Parang kakaiba yung kalidad ng mga, iba yung kalidad ka ako ron, kaya Lord ka ako, empower mo naman ako. kaya po kanina, kasi po, nung ako'y unang mag-share share ng Word of God, sa anniversary ng Santa Maria dito sa, ang dami nakikinig, parang kinakabahan ako talaga. Pero dito, salamat. Parang in-empower ako ng Panginoon na palakpakan po natin ng Panginoon. Siguro po talagang pinakinggan ako ng Panginoon Diyos. Panginoon ka ako, empower mo ako. Kasi, siyempre, ang daming mga elitista dito. Kaya empower mo naman ako. Yan ang sabi ng Panginoon. God is spiritually empower His watchman. Kung tayo po ay tinatawag ng Panginoon Diyos na mag-share ng Word of God, i-empower po tayo. I-empower tayo ng Panginoon. Sabi rito, si Ezekiel po ay hinawakan niya yung hinawakan ng Panginoon Diyos mismo, si Ezekiel. Not only that, in verse 23, si Ezekiel po ay nakita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon. Yun nga lang, makita mo, yung prayer mo ay tinutugon ng Panginoon.
Ibig sabihin, mayroon kang koneksyon sa Panginoon, pinakikinggan Kanya. Ako po ay marami ng hindi ko nakitang kaluwalhatian ng Panginoon, pero ang Panginoon Diyos ay tumutugon sa mga panalangin. Unang-una na po ay si Ate Tek ay nagkasakit po yan sa bato. Sa awa po ng Panginoon Diyos. Tatlo yung bato niya sa bato. Sa awa ng Diyos, kada dasal ko, iyak ako ng iyak. Nawala na. Pinagaling ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ini-empower ng Panginoon Diyos yung mga tao na gusto maglingkod sa Kanya. At verse 24 po, sabi rito ng Panginoon, sa verse 24 ay mismong Holy Spirit, yung Espiritu ng Panginoon Diyos, ay pumasok doon sa watchman. Una, nakita niya. Pangalawa, nakita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon. Pangalawa, in-empower siya. Pangatlo, God Spirit entered to his watchman. Pumasok yung Espiritu ng Diyos, hinanda talaga si Ezekiel sa gagawin niyang paglilingkod sa mga Israelita. Binibiro niyo po na ang pag-ibig ng Panginoon Diyos doon, Makasalanan na yung mga Israelita, in-empower niya si Ezekiel dahil hinahanda siya sa malakihang gawain ni Ezekiel. Ganun po mag-empower ang Panginoon. The same as you. Marami rito mga pastors, nakikita ko, ang tindi ng anointing sa kanila ng Panginoon. Matindi. Ini-empower po ng Panginoon Diyos, ginagabayan ng Holy Spirit, yung mga gustong maglingkod, gustong magpahayag ng salita ng Diyos, i-empower ka. Mararamdaman mo ang kamay ng Diyos. Mararamdaman mo na sinasagot ka ng Diyos. Pangatlo po ay verse 24 to 27, God regulates the words and deeds of His watchman. Niregulate po ng Panginoon Diyos yung mga salita na i-utter ng watchman bukod doon sa i-utter sa kanya ng Panginoon Diyos na salita. Bakit po? Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, yung hindi effort ni Ezekiel ang mangyari, hindi niya salita, but the word of God only. Ano po? Niregulate ng Panginoon. Diyan ka muna. Diyan ka muna sa bahay mo, manatili ka riyan, pansamantala ay gagawin kitang pipi. Mute. Iningatan po niya si Ezekiel, ang gusto ng Panginoon Diyos, purely word of God lang. Ang tagal po, binasa ko po yung Ezekiel na ito, from chapter 1 to chapter 3, pinasadahan ko po yung chapter 4, mag-uumpisa na yung kanyang trabaho magmula sa chapter 4 hanggang doon sa matapos. Kaya ganun po katindi yung sinala siya, Sabi nga doon sa mga pagtuturo nila Bishop ay avoid allegorical. Walang allegorical, gusto ng Panginoon Diyos ay purely salita lang niya dahil ito po yung nagpapabago. Hindi yung karagdagang idadagdag pa ng mga pastor na kung ano-ano salita. Purely word of God at pinigilan ang mga aksyon ni Ezekiel. Kaya pag sinabi ng Panginoon Diyos, huwag kang magpunta ron, huwag kang muna magpunta ron. Salita lang Diyos sa ibababa mo, salita lang Diyos ang ibaba mo.
Huwag mo nang dagdagan. God regulates the words and deeds of His watchman. Ngayon, bilang application po, From verse 18 to 20, God wants you to share spiritual responsibilities to the people. Gusto ng Panginoon Diyos, Gusto ng Panginoon Diyos na i-share mo. Share spiritual responsibilities to the people. God wants you to warn the wicked from their wicked ways in order to save their life. It is your responsibility. Sabihin mo sa mga makasalanan na mamamatay siya, sabi ng Panginoon, hindi ko sinabi, kundi ang Panginoon, mamamatay ka, sabi ng Panginoon, kapag hindi sila nagbago. Ngayon, ang responsibility natin, gusto ng Diyos na warningan mo yung mga makakasalanan. Bakit? Para sila man ay maligtas. Tingnan mo nga yung ang Panginoon Diyos, makasalanan na sila, ha? Makasalanan na. Mahal pa sila ng Panginoon Diyos, eh. Di ba ba sabi, warningan mo. Warningan mo, Bishop Roberto. Di ba ba? Warningan mo, Pastor Boy. Kaya gusto po namin marinig ang tinig ni Pastor Boy sa anniversary namin. Para warningan din niya yung iba doon. Marami pong mga sa amin ay maraming lesbian. Ay nauuhaw sila sa salita ng Diyos. Linggo-linggo bumabalik sila. Bakit? Nakikita nila yung pagmamahal. Ang Diyos ang magbabago sa kanila, hindi ako, hindi sino ang pastor, kundi ang salita ng Diyos ang magbabago sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa po, Pangalawa na application natin. God wants you to warn the wicked from their wicked ways in order to save their lives. Pangatlo po, God wants you to warn the righteous person not to turn from his righteousness to save his life also. Yung pong mga gumagawa, yung mga matitinong tao, mga gumagawa ng mabuti, warnungan din po natin na huwag tumalikod. Huwag kang tatalikod, kapatid. Bakit? Kasi po, baka mamatay din ako pagka tumalikod ka na hindi kita na-warningan. Hindi po ba? Responsibility nating mga lingkod ng Diyos. Matakot tayo kasi sisingilin. Totohanan po, ako'y natakot talaga. Kaya, parang nag-iba yung aking paningin. Kahit sino makita ko parang igir ako na mag-share talaga ng Word of God. Kasi nung pinag-aaralan ko po ito, mabigat yung responsibility ng bilang pastor. Bilang Bible study leader, or bilang mga worker of the church, yung mga kabataan, mayroon tayong pananagutan. Na huwag tumalikod yung mga mabubuting ginagawa kasi makakalimutan na yung ginawa mong mabuti. Gusto niyo bang makalimutan yung ginawa niyong mabuti? Ako, ayoko Ayoko makalimutan. Kaya gusto ko siya sharean. My duty is to share the Word of God. My responsibility is to share to them that not to turn from their wicked, to do their previous righteousness, what they did. Kung ano yung mga ginawa nilang mga kabutihan, pagpatuloy mo lang. Pagpatuloy po natin. Bakit? Kasi, ngayon, kung sila ay hindi magkakasala, parehas kayo. Ligtas ka na, ligtas din siya. Everybody happy. Hindi po ba? Parehas tayo ligtas, magkikita-kita tayo doon Ngayon, pang-apat po, Nag-overtime na po ba ako? Ayan.
God wants you to know that you have a spiritual responsibilities that you need to faithfully fulfill. Mayroon po tayong responsibilidad to share your responsibility, your spiritual responsibility to faithfully fulfill. Amen. Kung ito po ay mapupulfill natin ng faithfully, tayo po ay wala ng pananagutan sa Panginoon. Kaya halimbawa mo, meron kayong binabible studyhan. You spend there 3 years. Kami po ay may binabible studyhan. 3 taon kami balik-balik doon sa isang lugar. Noong una ay mainit sila. Unti-unti silang nawala. Ngayon, what is my point? Ang point po natin ay faithful ka. Faithful tayo doon sa inyuutos ng Panginoon. We are not after doon sa kung ano yung response nila. We are after only to yung doon sa spiritual responsibilities na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Faithful ka sa Word of God. Kasi hindi mo sila mapoforce. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Kailangan lang tayo ay maging faithful kung ano yung pinasasabi ng Panginoon. Faithful ka, ala ka na ang pananagutan. Kaya yung pong Bible study namin na yon, nung huminto sila, ay sabi ko, nagawa natin yung duty. Ginawa mo yung duty mo, wala ka ng pananagutan. No? Ngayon, dito po, panlima ay God will empower you to do a specific task. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, i-empower ka niya. Kaya si Pastor Ronald ay nakikita ko kanina iba ito si Pastor Ronald. No? At marami rin ditong pastor na iba. Yung aking inaanak, kaya si Pastor Ed. Saka inaanak ko dito. Marami ko inaanak dito. Faithfully fulfill yung kanyang pagkatawag, di po ba? No? Kita naman natin si Pastor Aning. Panginoon Diyos ang nag-abot ng pag-ibig sa kanya. Di po ba? Ngayon, theology of the text. God is the God of justice. Ang Panginoon Diyos ay siya yung God of justice. Ano, hindi ka parurusahan ng Panginoon Diyos na hindi ka binigyan ng hustisya. Andyan si Pastor Dante ka. Narinig mo yung salita ni Pastor Dante, ni Pastor Herman, at marami pong pastor, ngunit, hindi ka nakinig. Pero, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, yung kanyang justice ay isinerve sa lahat. Nakarinig ka ng Word of God sa mga Bible study leaders, sa evangelism, sa Saturation Drive, nakarinig ka, and yet, pinili mo yung hindi sumunod. Ang Panginoon Diyos, ay mayroon justice. Ngayon, ang gusto ng Panginoon ay masave sila lahat. That is the reason why mayroon sa justice. Mamamatay sila kapag tayo na mga pinili, tinawag, ay tutulog-tulog sa pansitan. Huwag po tayo matulog sa pansitan. Ngayon, kung dito ka matutulog, it's okay for you. Kasi nakakakita ka ng kapayapaan. Mahirap makakita ng kapayapaan kaya. Pero sa Panginoon Diyos, sa piling ng Panginoon, may kapayapaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, God is the God of love. Ang Panginoon Diyos ay siya yung malaki ang pag-ibig sa mga tao, nagkakasala yung mga tao, paulit-ulit naghihimagsik. Pinadalan pa ng batang supposed to be si Ezekiel a priest. He cannot perform his duty as a priest. That is the reason why God called him to be a prophet. Kasi at the age of besiege, noong magkaroon ng
ng pagkupkop, 25 years old po si Ezekiel. Hindi niya, 5 years, magpe-perform na siya bilang priest sa temple. Ngayon, nakuha sila na siege. Hindi niya ma-perform yung pagiging priest niya, kaya siya ay ginawang prophet ng Panginoon. Propeta, dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos, bantayin mo kay Ezekiel, share mo yung word of God, kung ano yung sasabihin ko, pag-ibig di po ba? Ayaw niya mo yung mamatay eh. Iniibig niya. Kaya, tingnan niyo yung katabi mo. Di ba nakakaibig-ibig yan? Ano? Tapos kaya hindi po babayan ng Panginoon Diyos, matindi yung pag-ibig ng Panginoon. Pangatlo, at dito po ako magtatapos, baka nainip na kayo. God is a sovereign God. Ang Panginoon Diyos ay ang makapangyarihan, siyang lahat ang nakakaalam. Isipin mo, mahal ka niya, mag-fulfill mo yung responsibility mo. Huwag kang matakot, i-empower ka niya, God's hand is upon you.